Isa sa libangan ng karamihan sa atin ay ang pagbabasa ng aklat. Marami ang nakakahiligan ng pagbabasa dahil bukod sa mga impormasyon at kaalaman na nakukuha sa mga aklat ay nagagawa rin itong pagganahin ng imahinasyon ng mga mambabasa. Matatawag nga sigurong paraiso para sa mga taong mahilig sa libro ang silid-aklatan o yung library. Ngunit paano kung ang lugar na itinuturing mong safe haven ay siya ring palang magbibigay sa iyo ng experience na magpapatayo sa iyong balahibo? Dear Papa Dudut, bata pa lamang ay mahilig na po akong magbasa. Natatandaan ko noon na palagi akong binabasahan ng mama ko ng fairy tale books bago ako matulog at ang Cinderella ang pinaka-paborito ko. Nagtuloy-tuloy ang hilig ko sa pagbabasa hanggang sa mag-aral na po ako. Naalala ko na nagpupunta ako sa library ng aming school para maghanap ng mga aklat na may makukulay na drawings. Nang tumungtong ako sa high school ay mga pocket books na ang mga binabasa ko. Mga local romance books hanggang sa naimpluwensyahan ako ng pinsang ko sa pagbabasa ng international books. Bago ko ipagpatuloy ang aking pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Papa Dudut, ang pangalan ko po ay Janela. Sa ngayon ay 27 years old na ako at nagtatrabaho bilang isang virtual assistant for a law firm sa ibang bansa. Home base ako kaya sobrang konbinyente para sa akin. Ang ikukwento ko ay nangyari noong second year high school ako. Nag-transfer ako sa isang public school sa Quezon Province sa dahilan na kinakailangan naming lumipat ng bahay. Mula sa city life ay naging provincial life kami ng family ko. Tumira kami sa bahay ng lola ko sa probinsya. Si lola ay mother ng tatay ko na nagtatrabaho sa Saudi Arabia ng time na yon. Si papang nagsabi na doon muna kami kay lola para hindi na namin kailanganin pa na magbayad ng upa sa siyudad. Isa pa ay wala nang kasama si lola. Nakakaawa rin siya kasi kamamatay lang ng lolo namin. Natuwa naman si lola kasi gusto niya rin na makasama kaming mga apo niya kay papa. Si papa kasi ang paborito niyang anak dahil bunso niya ito. Walang problema sa akin ang paglipat ko ng school dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon namin. Bago pa lamang nagwo-work si papa sa ibang bansa at hindi pa agad siya sa sahod tapos walang trabaho si mama. Baka mapalayas pa kami sa tinutuluyan naming apartment kapag hindi kami nakabayad. Sa probinsya ay wala kaming babayaran na renta tapos ay mababantayan pa namin si lola. Medyo luma na yung school na nilipatan ko, Papa Dudut. Gawa pa nga sa kahoy ang bintana at karamihan ay inaanay na. Ang sabi ni lola ay matanda na raw ang school na yon. Doon din daw nagtapos ng high school ang papa ko. Si Danica ang naging kaklose ko sa mga naging kaklase ko. Katabi ko siya sa upuan noong first day of school kaya siya ang unang kumausap sa akin. Siya ang nag-tour sa akin sa bago kong school para makabisado ko ang bawat sulok nun. At hindi ako mahirapan kapag meron akong gustong puntahan. Sa paglibot namin ni Danica ng school ay namangha ako nang may makita akong library. Kagaya ng mga silid na naroon ay luma na rin ang itsura noon. Sumilip ako at mas lalo akong namangha nang makita ko ang napakaraming aklat sa loob. Bukas ang pinto kaya naman naisipan ko na pwedeng pumasok kahit wala akong nakitang librarian. Inaya ko si Danica pero ayaw niya. Tapos parang takot na takot yung reaksyon niya nang sabihin kong papasok ako sa library. May kalakihan ang library doon, Papa Dudut. Ang taas ng bookshelves. Kumuha ako ng isang lumang aklat, binuksan yon at inamoy ang pages. Ewan ko ba pero gusto ko ang amoy ng aklat. Kahit bago o luma pa yan. Hindi ako nagtagal sa loob dahil matatapos na ang break time namin. Pero sinabi ko sa aking sarili na babalik ako doon para maghanap ng aklat na pwede kong basahin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na
Ang laki pala ng library ninyo dito. Babalik ako doon. Mahilig kasi ako magbasa ng books. Ang turan ko kay Danica habang naglalakad kami pabalik ng classroom. Seryoso ka, Janela? May bala ka pang bumalik sa lugar na yon? Hindi makapaniwala na tanong ni Danica. Ha, bakit? Ano bang meron sa library at parang natatakot ka? Huwag mong sabihin sa akin na meron dong multo. Pabiro kong tanong. Hindi lang basta multo kundi isang black lady. Nanlalaki ang mata niyang sagot. Black lady? Ano yun? Hindi ba white lady lang ang meron? May duda kong tanong. Sinabi sa akin ni Danica na meron nga raw nagpapakitang black lady sa may library. Madalas sa isa estudyanteng babae raw nagpapakita ang black lady at hindi sa mga teachers. Kaya lahat ng teachers sa school ay hindi naniniwala sa black lady. Ang sabi pa ni Danica ay hindi pa raw niya nakikita ang black lady pero may nakakatakot na experience ang pinsan niyang babae sa library noong nag-aaral pa ito doon. Ilang taon na raw nag-graduate sa school na yon ang pinsan na tinutukoy niya. Isang tanghali daw, inutusan ng teacher na lalaki ang pinsan ni Danica na kumuha ng isang libro sa library. Wala raw takot na nararamdaman ng pinsan niya sa kabila ng kwento tungkol sa black lady dahil maliwanag pa ng oras na yon. Nagtataka na raw ang guro ng pinsan ni Danica dahil matatapos na lamang ito na magturo ay hindi pa rin daw bumabalik ang inutusan nito. Kaya naman pinapuntahan na ng guro ang library at doon ay nakita nito ang pinsan ni Danica na nakatayo sa gitna ng library. Nakatungo at magulo ang buhok. Umiiyak daw ito at may mga binubulong na salita. Bigla raw sinugod ng pinsan niya ang guro at sinakal. Buti na lamang at may mga umawat na estudyante. Habang inaawat ay nawalan daw ng malay ang pinsan niya at dinala sa klinik. Wala raw itong maalala na nanakit ito pero naalala nito na meron itong nakitang babae na nakasuot ng mahabang itim na bestida. Wala raw mukha pero alam nito na umiiyak ng malakas ang babae. Binulungan daw ito ng babaeng nakaitim na patayin ang lalaking guro. Sa madaling salita ay sinapian daw ang pinsan ni Danica. Ngunit hindi yon pinaniwalaan ng mga guro. Kaya naman pinatawag ang parents ng pinsan niya para kausapin. Ang sabi pa ni Danica ay naniniwala siya na nakita ng pinsan niya ang black lady. Hindi raw kasi ito sinungaling. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa black lady sa library, Papa Dudut. Ang totoo ay hindi ko sineryoso ang mga sinabi ni Danica. Parang lahat naman kasi ng school ay merong ghost story na ginagamit ng mga estudyante at guro para manakot pero karamihan sa mga yon ay hindi naman totoo. Kumbaga ay gawa-gawa lamang. Ilang kwento na ba ang narinig ko na ang school daw nila ay dating sementeryo? Hindi ko na mabilang. Kaya kapag nakakarinig ako ng mga kwentong kababalaghan tungkol sa isang school ay hindi ako agad-agad naniniwala. Gaya ng aking sinabi ay bumalik ako sa library, Papa Dudut. Uwian na nang pumunta ako dahil iyon lamang ang bakante kong oras. Pagpasok ko sa library ay may nakita akong babae na nasa harapan ng computer. Nalaman ko na siya pala ang librarian. Si Ma'am Angie nasa mid-30s na siya at palaging nakangiti. Medyo nakapagkwentuhan kami at kagaya ko ay mahilig din siyang magbasa ng libro. Marami nga raw siyang local and international pocketbooks, Papa Dudut, sa bahay nila at ipapahiram niya raw sa akin ang ilan. Ano bang babasahin mong libro dito? Tanong niya sa akin. History books po, ma'am, ang aking tugon. Nasa gitnang shelves yun. May assignment o reporting ka ba sa history? Tanong ni Ma'am Angie. Wala po. Gusto ko lang po magbasa. Saka titingin rin po ako ng ibang books ha. Pagpapaalam ko. Walang problema basta ibabalik mo sa dati. Saka hanggang 6 o'clock lang itong library natin ha. Isasarado ko na ito pagsapit ng oras na yon kasi uuwi na ako. Ang sabi pa ni Ma'am Angie. Ang sabi pa ni Ma'am Angie ay natutuwa daw siya sa akin. Bibihira na raw kasi ang mga estudyanteng kagaya ko
na napunta sa library para magbasa. Ang kadalasan daw na dahilan ng estudyante kapag nagpupunta sa library ay dahil merong assignment or research. Hindi pa kasi masyadong uso ang internet ng panahon na yon, kaya library talaga ang takbuhan ng mga estudyante kapag may assignment o kailangan na i-research. Kumuha ako ng isang makapal na aklat sa history section. Pinili ko ang table na nakasulok at katabi ng bintana para presko. Umupo ako at sinimulan ko ng buklatin ang pahina ng aklat. Nawili ako sa pagbabasa dahil may malaki at makukulay na larawan ang napili kong history books para tuloy akong bumalik sa pagkabata. Nasa gitna ako ng pagbabasa nang marinig ko si Ma'am Angie. Ang sabi niya ay meron daw mga lumang magazine at comics sa huling bookshelves. Baka raw gusto kong magbasa ng mga ganon. Iniwanan ko ang table at ang aklat. Pinuntahan ko ang dulong shelf at nakita ko ang mga babasahin na sinasabi ng librarian. May kalahating oras pa bago sumapit ang ika-6 ng gabi kaya kumuha ako ng ilang piraso. Naisipan ko na ang mga yon ang aking babasahin at ibabalik ko na ang history book. Sa pagbalik ko sa inalisan kong table ay nagtaka ako dahil wala na roon ang history book. Akala ko ay si Ma'am Angie ang nagbalik pero nang tanungin ko siya ay hindi raw siya umalis sa harapan ng computer. Tutok daw siya sa ginagawa niya dahil gusto na raw niyang tapusin bago siya umuwi. Baka pinaglalaroan ka ng Black Lady, nakatawa niyang sabi. Black Lady? Totoo po ba na meron dito noon sa library? Curious kong tanong. Joke lang. Ako ang librarian dito kaya kung merong unang makakaramdam ng may something dito sa library ay ako yun. Gawa-gawa lang ng mga estudyanteng nasobrahan sa pagiging active ng imagination ang kwentong yun. Para manakot. Paliwanag pa ni Ma'am Angie. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang pagkawala ng aklat sa lamesa, Papa Dudut. Siguro ay binalik ko yon nang hindi ko namalayan. Umupo na ulit ako at binasa na ang mga magazine at comics. Mas naaliw ako sa mga comics, luma na pero maganda ang kwento. Habang nagbabasa ay may naramdaman ako na parang nakatingin sa akin. Kasunod noon ay parang may bumubulong sa magkabila kong tenga. Hanggang sa parang may nakabarang kung ano sa aking tenga. Hindi ko yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Gusto ko kasi na matapos ang lahat ng kinuha kong babasahin bago magsara ang library. Hindi ko natapos ang binabasa dahil kailangan nang isara ang library. Pero pinayagan ako ni Ma'am Angie na iuwi sa bahay ang iba. Inilista na lamang niya ang iuwi ko at sumabay na rin ako sa kanya sa paglabas ng school. Muli kong inopen ang topic tungkol sa Black Lady sa library. Sinabi ko sa kanya na may kaibigan ako na ang pinsan ay sinapian daw ng Black Lady. Pero ang sabi ni Ma'am Angie ay wala siyang natatandaan na nagkaroon ng ganong insidente o baka hindi niya naabutan dahil 5 years pa lamang siya sa school na yon. Hindi ko kasi alam kung kailan graduate ang pinsan ni Danica. Kaya hindi ko nakumpirma kung kailan nangyari ang pagsanib na naikwento sa akin. Bakit parang interesado ka sa Black Lady? Naniniwala ka sa mga ganong bagay? Ang tanong ni Ma'am Danica. 50-50 po, ma'am. Kapag siguro may ebidensya ako at ako mismo ang maka-experience ay saka ako maniniwala. Pero kung kwento-kwento lang, hindi po. Kasi madali pong gumawa ng kwento na pwedeng paniwalaan ng marami. Tugon ko. Tama yan. Hindi ka dapat kaagad naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Pagsang-ayon pa ni Ma'am Angie sa akin. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon kami ng group activity sa Filipino at kailangan naming mag-research sa library tungkol sa topic na na-assign sa amin. Lahat ng mga kaklase ko ay sinabi sa aming Filipino teacher na baka pwedeng ibang activity na lamang. May narinig pa ako na baka magpakita sa kanila ang Black Lady. Pero sinabi ng aming guro na hindi totoo ang Black Lady. Tinatakot lamang daw ng mga kaklase ko ang kanilang sarili sa isang bagay na wala namang katotohanan. Hindi naging seryoso ang mga kaklase ko sa ginawang research sa library. Wala si Ma'am Angie sa library kaya ang lakas ng loob ng iba sa amin na mag-ingay
at manggulo. Tapos yung mga lalaki kong classmate ay panayang pananakot sa mga babae. Naroon daw ang black lady kaya tili ng tili ang mga babae kong kaklase. Hindi ko alam kung natatakot ba talaga sila o umaarte lamang. Naiingayan ako kaya naman sinaway ko na sila. Hindi kasi ako makapag-concentrate sa aking mga binabasa. Gusto ko nang matapos ang group activity namin na yon dahil ang bigat ng pakiramdam ko ng sandaling yon. Imbes na tumahimik ay mas lalo pa silang nag-ingay, Papa Dudut. Iniisip siguro nila na sino ba ako para sundan nila. Transfer lamang ako sa school nila. May narinig pa ako na nagsabi na masyado raw akong pabibo. Hindi naman daw ako teacher para sundin nila. Ewan ko ba pero sa sobrang pagkadesperada ko na napatahimikin sila ay kinausap ko sa utak ko ang black lady. Iniisip ko na baka totoo nga siya at sinabi ng utak ko na kung totoo ang black lady ay patahimikin niya ang mga kaklase ko o kaya ay takutin niya. Ilang minuto matapos sasabihin ng utak ko ang ganon ay biglang sumarado ng sobrang lakas ang pinto. Parang may isang galit na tao na nagsara ng pintuan, Papa Dudut. Sigawan ng lahat. Nagsiksikan sa isang sulok. Nagkagulo na ang marami sa loob ng library. Ang ingay nyo kasi. Ayaw nyo pang tumahimik. Nagalit na yung black lady. Naiiyak na sigaw ng isa naming kaklaseng babae. Nagtakbuhan palabas ang lahat. Ako na walang balak lumabas ay napilitang sumunod sa mga kaklase ko. Doon sila nagkagulo at nag-ingay. May mga babaeng nag-iiyakan ng dahil ang black lady raw ang may gawa ng malakas na pagsarado ng pinto. Wala akong ideya kung narinig ba ng black lady ang sinabi ng utak ko. Wala akong alam kung ang black lady ba talaga ang may kagagawan ng pagsasarado ng pinto sa library. Pero nang dahil sa mga nangyari parang nais ko nang maniwala na totoong merong black lady sa library, Papa Dudut. Dumating ang Filipino teacher namin. Napagalitan kaming lahat. Nang sabihin ng isa naming kaklase na nagparamdam ang black lady sa pamamagitan ng pagkasarado ng pinto, ay hindi pa rin naniwala ang aming guro. Aniya baka raw humangin kaya nangyari yon. Sinabi ng isa na imposible, wala raw malakas na hangin. At kahit halos lahat na ng kaklase ko ang nagsasabi na black lady ang may gawa ng pagkasarado ng pinto ay hindi pa rin sila pinaniwalaan ng aming guro. Gusto lang daw naming hindi gawin ang activity kaya kung ano-anong kwento ang ginagawa namin. Pinabalik niya kami sa library at pinabantayan na niya kami para makasigurado siya na matatapos namin ang aming group activity ng araw na yon. Siguro naman ay naniniwala ka na ngayon na merong black lady sa library? Grabe yung nangyari kanina, no? Sumarado ng mag-isa yung pintuan. Ang creepy. Ang sabi pa ni Danica sa akin habang naglalakad kami pauwi ng bahay mula sa school. Ewan ko. Pwede rin kasi na tama si ma'am na hangin ang may gawa kung bakit sumarado yung pinto. Sagot ko sa kanya kahit ang totoo ay medyo naniniwala na ako. Hindi pa ba sapat sa iyo ang nangyari kanina para maniwala ka sa black lady sa library? Ano pa bang gusto mo mangyari para maniwala ka? Tanong ni Danica. Siguro kapag nakita ko yung black lady, yung face to face talaga, nagbibiro kong sagot. Baliw ka, huwag mong pangarapin at baka kung anong mangyari sa iyo, baka maihi ka sa sobrang takot. Kinakabahan na sambit pa ni Danica. Hindi ako matatakotin sa mga ganyan. Ang pagbabaliwala kong turan. Di ikaw na ang matapang. Pero alam mo ba? Narinig ko sina Rico kanina. Nagbabalak silang mag-Spirit of the Glass sa library bukas. Mga walang takot ang mga yun eh. Mga hindi nag-iisip. Dugtong pa ni Danica. Hindi ko pinahalata kay Danica na naging interesado ako sa mga sinabi niya tungkol sa balak na gawin ni Rico na isa sa mga kaklase namin. Isa siya sa maingay noon sa library kaya kinabukasan ay nilapitan ko si Rico. Tinanong ko siya kung totoo ba na mag-i-Spirit of the Glass sila sa library ng araw na yon. Tinanong niya ako kung kanino ko nalaman at sinabi ko na narinig ko silang nag-uusap kahapon. Ano naman sa'yo kung mag-i-Spirit of the Glass kami?
Magsusumbong ka ba? Mayabang na tanong pa ni Rico. Gusto kong sumama sa inyo. Hindi ako magsusumbong, promise. Turan ko kay Rico. Nagdududa pa si Rico sa tunay kong intensyon kung bakit ko gustong sumama sa gagawin nila sa library. Kaya sinabi ko na gusto kong malaman kung totoo ba ang Black Lady o hindi at naniniwala ako na ang Spirit of the Glass ang makakatulong para magkaroon ng kasagutan ng aking katanungan. Kahit feeling ko ay ayaw kong isama ni Rico ay pumayag na rin siya. Iniisip niya siguro na baka magsumbong ako kapag hindi niya ako hinayaan na sumama sa kanila. Ang sabi ni Rico ay 5 kaming lahat kasama na ako. Huwag raw muna akong uuwi after ng last subject. Pagka-uwian ay pinauna ko na sina Danica at ang sabi ko ay meron pa akong kakausapin na teacher. Nagstay pa ako sa school, naglakad-lakad hanggang sa dumating na ang takdang oras ng pagkikita namin ni Rico sa library. Nagulat ako papadudot nang malaman ko na kasama pala namin si Danica. Ang akala ko kasi ay umuwi na siya. Kaming 2 lang ang babae tapos 3 lalaki. May baon na Ouija board si Rico. Hiniram niya raw sa kapatid niya. Pumasok kami sa bintana sa gilid. Alam ni Rico na sira ang lock noon. Habang inihanda na ni Rico ang Ouija board ay pasimple kong kinausap si Danica. Akala ko ba mga hindi nag-iisip ang sasama kay Rico na mag-Spirit of the Glass? Natatawang bulong ko sa kaibigan ko. Crush ko kasi si Rico. Kahit sa paghahanap man lang ng multo ay makasama ko siya. Ang bulong na tugon ni Danica. Ang landi-landi mo pala, pabiro kong sambit. Ibinabanda namin ang lahat ng kurtina para mas lalong dumilim. Inilatag na ang Ouija board sa sahig at pinalibutan naming 5 yon. Talagang may baon na baso si Rico. Pero isang maliit lamang na baso, shot glass papadudot. Itinaob na ang shot glass sa gitna ng board at ipinatong namin ang isang hintuturon namin sa puwitan ng baso. Sinimula na ni Rico ang pagtawag sa Black Lady. Black Lady, nandito ka ba? Paulit-ulit na tanong pa ni Rico. Natatawa na ang 2 lalaki na kasama namin kaya binatukan ni Rico ng tig-isa ang mga ito. Ako naman ay seryoso dahil ang pakay ko ay makita ang Black Lady kung totoo talaga siya. Itinuloy ni Rico ang pagtawag pero walang nangyari, papadudot. Kahit kaunting paggalaw ng baso ay wala. Si Rico na mismo ang sumuko at nagpasya na itigil na namin ang kalokohan na yon. Ililigpit na sana niya ang Ouija board pero nagpaalam ako sa kanya na hihiramin ko yon at sa Lunes ko na ibabalik dahil Biyernes ng araw na yon. Pumayag naman si Rico. Hindi ganoong kalaki ang board at naitutupi pa kaya naman kasyang-kasya sa bag ko. Habang isa-isang lumabas sa bintana ang mga kasama ko ay bumulong ako gamit ang aking isipan. Ang sabi ko kung totoo ang Black Lady ay sumama siya sa akin sa bahay. Naisipan kong kausapin ulit gamit ang aking isip ang Black Lady upang mapatunayan ko sa aking sarili kung totoo nga siya. Ang sabi ko pa kapag sumunod siya sa bahay ay maniniwala na akong totoo siya. Baka kasi nagkataon lang na sumarado ang pinto noong unang beses kong kinausap sa isipan ko ang Black Lady. Pag-uwi ko sa aming bahay ay mabilis akong kumain ng dinner at nagpunta na sa kwarto naming magkakapatid. Sinabi ko na kailangan kong mag-aral kaya huwag nila akong iistorbohin. Sinamantala ko rin ang oras ng panonood ng TV ng mga kapatid ko para solo ko ang kwarto. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto matapos kong ilatag ang Ouija board sa sahig. Ipinatong ko ang aking isang hintuturo na nakataob sa baso sa gitna ng board at saka ko tinawag ang Black Lady. Black Lady, nandito ka ba? Sumama ka ba sa akin? Tanong ko habang nakatingin ng diretsyo sa board. Talagang nilabanan ko ang takot at kaba ng sandaling yon, papadudot. Sobrang curious kasi ako kung totoo ba ang Black Lady sa library ng bago kong school. Paulit-ulit kong tinawag ang Black Lady hanggang sa biglang lumamig ang kapaligiran. Parang may humahaplos sa bato ko kahit wala akong kasama. Maya-maya ay naramdaman kong uminit yung baso. Painit ng painit hanggang sa napaso na nga ako.
Mabilis kong inalis ang daliri ko sa baso at itinigil ko na ang paggamit ng Ouija board. Wala akong ideya kung bakit uminit ang baso, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang pangyayaring yon. Ibinalik ko na yon sa aking bag at lumabas na ako ng kwarto. Nakinuod na lamang ako ng telebisyon sa mga kapatid ko sa aming salas. Akala ko ba'y mag-aaral ka, Janela? Tanong pa ni Mama. Tapos na po, isang subject lang naman po yon. Pagsisinungaling kong sagot. Pagdating ng Monday ay binalik ko na nga kay Rico ang Ouija board. Hindi na siya nag-usisa kung saan ko ginamit yon. Napag-usapan namin kasama si Danica ang Black Lady. Nagtawanan silang dalawa. Nagbabalak silang bumalik sa library kapag walang pasok. Baka kaya raw hindi nagparamdam ang Black Lady ay dahil medyo maaga kaming pumunta. Mas maganda raw kung alas 12 ng hating gabi para mas dama namin ang takot. Paano tayo pupunta nito ng hating gabi? May guard kaya na nagbabantay ng ganong oras? Ang sabi pa ni Danica. Alam ko, next month na ang school camping. Yearly yun, hindi ba? Doon natin gagawin ang pagtawag sa Black Lady gamit ang Ouija board. Tugon pa ni Rico. Sasama ako ha. Sasabihan nyo lang ako. Matapang ko pang turan. Para sa akin ay matagal pa ang isang buwan kaya ang ginawa ko ay madalas akong tumatambay sa library. Bukod sa pagbabasa ng aklat doon ay nakikiramdam din ako. Kinakausap ko sa isipan ko ang Black Lady. Sinasabi ko na magparamdam ulit siya pero wala akong naramdaman na kakaiba. Bigo man ako sa pakay ko sa Black Lady ay masaya pa rin ako kahit papaano dahil sa mga nababasa kong iba't ibang klase ng aklat, mga magazines at comics. Pinapahiram pa ako ni Ma'am Angie ng mga books niya na personal niyang pagmamay-ari. Bilang pagbawi ay pinapahiram ko rin siya ng mga aklat ko sa bahay. Ma'am Angie, bukod sa Black Lady meron pa bang ibang kwento tungkol sa school na ito? Tanong ko nang minsan akong nasa library. Dati raw sementeryo itong school. Tinambakan lang daw ng lupa saka tinayuan ng school. Tugon niya. Palagi naman ganyan ang kwento tungkol sa school Wala na po bang iba? Natatawa kong turan. Meron pa. Yung pinalitan kong librarian ang sabi sinapian ng Black Lady tapos nagpakamatay siya rito mismo sa library. Hindi ko lang alam kung totoo pero may chance na totoo yon. Wala kasing turnover sa akin ang mga kailangan kong gawin noong bago ako rito. Buti at may experience na ako sa pagiging librarian kaya kahit na walang nagturo sa akin ay okay lang. Ang pagkukwento ni Ma'am Angie sa akin. Medyo kinalabutan ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Napatingin tuloy ako sa kabuuan ng library habang iniisip na maaaring nakatayo ako sa spot kung saan ay nagpatiwakal ang sinasabi niyang librarian ni Ma'am Angie. Paano raw po siya nagpakamatay? Takot kong tanong. Nagbigti raw pero hindi ako sure kung totoo ha. Wala kasi talaga akong nararamdaman na kakaiba sa library na ito. Mga estudyante lang talaga ang mahilig na magkwento. At saka yung kwento about sa librarian sa isang estudyante ko lang din narinig kaya duda ako. Ang wika pa ni Ma'am Angie. Mas lalo tuloy ako na-curious sa mga kwentong hindi ko pa alam tungkol sa library. Parang ang ganda tuloy gumawa ng isang time machine upang makapag-travel sa nakaraan at makita ko kung ano-ano ang nangyari sa library na yon sa bago kong school. Ang sabi nila, curiosity kills a cat. Ang pagiging curious ko ang nagpahamak sa akin nung nag-aaral ako ng high school, Papa Dudut. Isa sa mga hindi ko makakalimutang experience ko sa library na yon ay nang magkaroon kami ng assignment at kailangan ng mag-research. Ilan sa mga kaklase ko na walang internet o computer ay sa library pumunta bago umuwi. Tahimik kaming lahat at walang nag-attempt na manakot. Pansin ko na lahat sila ay nagmamadali habang ako naman ay sinadya kong bagalan. Isa-isa nang umalis sa mga kasama ko sa library. Pati si Danica ay nauna nang umuwi dahil may pinapanood siyang anime tuwing hapon. Napansin ko na wala si Ma'am Angie ng oras na yon. Ang sabi ko pa ay magandang pagkakataon yon para makita ko ang bawat sulok ng library. Binilisan ko na ang pagtapos ng assignment para makagawa na ako ng gusto ko.
Pumunta ako sa pinakadulo at tinalungkat ang laman ng isang malaking baul na gawa sa kahoy. Matagal ko nang gustong buksan ang baul na yon pero wala akong pagkakataon dahil madalas ay nakabantay si Ma'am Angie. Mga lumang library cards at folders ang nakita ko. Meron din ang mga lumang pictures at hindi ko alam kung bakit natakot ako sa mga taong nakita ko sa pictures. Sa huli ay wala akong nakitang kakaiba kaya kumuha na lamang ako ng comics at bumalik na sa aking upuan. Ang bala ko ay hintayin si Ma'am Angie para sabay na ulit kaming lumabas ng school. May ilang minuto pa bago sumapit ang oras ng pagko-close niya ng library. Nasa huling page na ako ng binabasa kong comics nang may kakaiba akong naramdaman sa paligid. Biglang uminit at pinagpawisan ako ng butil-butil sa aking noo. Tapos parang may mabigat na pakiramdam ako. Yung pakiramdam na gusto kong umiyak kahit na walang dahilan. May lungkot akong naramdaman kahit na wala akong nakikitang dahilan para malungkot. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagbabasa ng comics. Ang sabi ko pa sa aking sarili ay tatapusin ko yon at aalis na ako. Hindi ko nahihintayin si Ma'am Angie. Bigla akong may nakita sa peripheral vision ko na may itim na imahe sa aking kaliwa. Hindi ko alam kung totoo ba siya o kung ano, pero gumagalaw siya papadudot. Papalapit sa akin at mas lalong bumigat ang pakiramdam ko to the point na gusto ko na talagang humagulhol at umiyak ng malakas. Kasunod noon ay parang may malamig na hangin na yumakap sa akin. At wala na akong naalala na para bang hinihigop ako at dinala sa isang napakadilim na lugar. Sa pagbalik ng aking malay ay nasa clinic na ako ng school. Ang sabi sa akin ay may nakakitang teacher sa akin sa library. Nakahandusay daw ako sa sahig at nanginginig habang namumuti ang mata. Tinanong nila ako kung meron ba akong sakit at ang sabi ko ay wala naman. Nagtaka tuloy ang school nurse kung bakit ako nagkaganon. Inihatid ako ng teacher na nakakita sa akin at ng school nurse sa bahay para makasigurado na ligtas akong makauwi. Nang tanungin ako ni mama kung bakit ako inihatid ng teacher sa bahay ay sinabi ko na sumama ang aking pakiramdam. Hindi ko sinabi na nangisay ako at parang nawala ng malay sa dahilan na hindi ko alam. Magdamag ko tuloy iniisip kung bakit nangyari sa akin yon, Papa Dudut. Ang dahilan na naisip ko ay ang Black Lady. Siguro nga ay totoo siya. At napagkatuwaan niya akong paglaruan sa library dahil mag-isa ako nang mangyari yon. Dumating na ang araw ng school camping at kasama ang section namin sa magka-camping ng isang gabi sa school. Umaga pa lamang ay kinausap na kami ni Danica, ni Rico na pagsapit ng alas 12 ng gabi ay magkikita kaming tatlo sa likod ng library. Aniya kaming tatlo lang daw ang maglalaro ng Ouija board dahil ayaw na noong dalawang lalaki na kasama namin. Natatakot daw na baka mahuli ng teacher. Hindi ako masyadong nakapag-concentrate sa mga activity at games mula umaga hanggang hapon dahil sa iniisip ko ang gagawin namin ni Rico at Danica. May pakiramdam ako na magpapakita na sa amin ang Black Lady kasi napapanood ko sa mga horror movies na tuwing hating gabi ay nagpapakita ang mga multo. Ngunit parang ayaw kaming hayaan ang pagkakataon na pahintulutang tumuloy sa gagawin namin sa library dahil biglang umulan ng malakas. Walang sumugal na magtayo ng tent sa malawak na school ground sa takot na baka pumasok sa tent ang tubig. Medyo bumabaha pa naman sa school kapag sobrang lakas ng ulan. Kaya ang naisipang gawin ng mga guro ay sa mga classroom na lamang kaming matulog. Sa dami ng mga estudyanteng sumama sa camping at idagdag pa ang mga guro ay kinulang ng classroom. Kaya ginamit na rin ang principal's office, faculty room at kasama na ang library. Sino ang gustong matulog ngayong gabi sa library? Tanong pa ng principal. Wala sa mga estudyante ang sumagot at lahat ay tahimik. Ayaw namin dun ma'am, baka tabihan kami ng Black Lady. Pabirong sabi ng isang babaeng estudyante. Ayan na naman kayo sa Black Lady na yan eh. Sinabi kong walang ganon sa library. Kung ayaw nyo ay mga teachers na lamang ang matutulog doon. Tugon pa ng principal.
5 guro ang nagpresentang matulog sa library at puro babae sila. Naglakas loob akong tumaas ng isang kamay at sinabihan na gusto kong matulog sa library. Sumunod sa akin si Danica, gusto sana ni Rico pero hindi siya pinayagan dahil sa mga babae lang ang pupwede. Nagpasalamat ako kasi may kasama ako na kakilala ko na matutulog sa lugar kung saan ay naroon ang Black Lady. Pabulong na sinabi sa akin ni Danica na alam niya kung bakit pinili kong matulog sa library at iyon ay dahil sa Black Lady. Nginitian ko siya bilang pagtugon. Sa may gitna kami pinapwesto ng kasama naming guro. Magkatabi kami ni Danica. Naunang makatulog si Danica habang ang mga teachers ay nagkwekwentuhan pa. Pero maya-maya ay natulog na rin sila. Antok na pero nilalabanan ko ang pagpikit ng aking mga mata. Hihintayin ko ang mag-alas 12 ng hating gabi dahil feeling ko ay magpapakita sa akin ang Black Lady. Patay man ang lahat ng ilaw sa library ay may naaaninag pa rin ako dahil bukas ang ilaw sa may poste sa labas. Nakikita ko ang paggalaw ng kurtina dahil sa ceiling fan. Kung ano-anong imahe ang nabubuo na sa mga anino sa paligid. Kung ano-anong nakakatakot na hugis ang nakikita ko. Malakas talaga ang imagination ko, Papa Dudut, lalo na kapag madilim na ang lugar. Hindi ko kasi alam kung anong meron sa madilim na lugar kaya marami akong naiisip na bagay na maaaring naroroon. Nabigo ako sa paghihintay na maghating gabi dahil wala naman akong nakita o naramdaman man lang na naroon ang Black Lady. Lumagpas pa nga ako ng 1:00 na wala pa rin. Sobrang antok ko na ng oras na yon kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na makatulog. Wala akong kalam-alam na sa pagtulog ko ay doon na mag-uumpisa ang kababalaghan na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Naalimpungatan ako sa kadahilan ng may parang buhok na humahaplos sa aking mukha. Una, iniisip ko na binibiro ako ni Danica. Nainis ko na sinabi sa kanya na huwag siyang magulo dahil kakatulog ko pa lamang. Pero hindi tumigil ang nakakakiliting paghaplos ng buhok sa aking mukha kaya idinilat ko na ang aking mga mata, Papa Dudut. Sobra ako nagulat nang makita ko ang aking sarili na nakahiga at natutulog katabi ko si Danica. At ang iba pang guro ay mahimbing na natutulog. Talagang natakot ako at kinilabutan nang malaman ko na nakalutang ako. At isang dangkal na lang siguro ay didikit na ang likuran ko sa kisame ng library. Blanko ang utak ko pero may takot akong nararamdaman. Ang mas kinatakot ko ay nang may makita akong nakaitim na babae na naglalakad sa library. Para siyang isang anino sa sobrang itim niya, Papa Dudut. Tumayo siya sa katawang ko na nakahiga. Sa may ulunan ko siya tumayo. Sigurado ako na siya ang Black Lady. Nagkaroon na ng katuparan ng hiling ko na makita siya. Pero ang hindi nakakatuwa ay sa ganoong paraan ko pala siya makikita. Bakit kailangan na wala ako sa sarili kong katawan? Hindi ko alam kung paano yon nangyari, Papa Dudut. Wala rin akong ideya kung paano ako makakabalik sa aking katawan. Nagdasal ako na sana ay merong magising kahit isa sa mga katabi ko. Sinubukan kong sumigaw pero parang ako lang ang nakakarinig ng boses ko. Hanggang sa biglang tumingin ang Black Lady sa akin. Wala siyang mukha pero narinig ko ang sinabi niya. Hindi ko nga lang maintindihan dahil bukod sa pabulong siyang magsalita ay parang ibang lingwahe pa ang gamit niya. Inumpisahan ko na ang pagdarasal. Paulit-ulit kong inusal ang Our Father hanggang sa nakita ko na naglakad palayo ang Black Lady. Nawala siya sa isa sa mga bookshelf na naroon. Maliwanag na nang magising ako at nagpasalamat ako sa Diyos dahil buhay pa ako. Naalala ko ang paglutang ko at nang makita ko ang sarili kong katawan na natutulog. Kahit ang pagpapakita ng Black Lady sa akin ay malinaw sa aking alaala. Ang hindi lang malinaw sa akin ay kung totoo bang nangyari ang lahat ng yon o parte lamang yon ng aking panaginip. Ako mismo ay hindi ko masagot yon, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay isa pa ring malaking palaisipan sa akin ang pangyayaring yon. Pagkagising ko sa library ay sumama ang pakiramdam ko. Napatakbo ako sa labas dahil naramdaman kong susuka na ako. Kasunod noon ay ang biglang pagtaas ng aking temperature.
Pinauwi na rin ako, Papa Dudut, kahit marami pang activity dahil ang taas daw ng lagnat ko. Pagpasok ko ulit sa school ay hindi na ako nag-attempt na magpunta sa library. Natakot kasi ako na baka dumikit na ng tuluyan yung black lady sa akin at hindi na siya humiwalay sa akin. Sapat na sa akin na nakita ko siya at hindi ako sigurado kung panaginip ba yon o totoo. Janela, anong nangyari sa iyo nung camping? Umuungol ka habang natutulog tayo sa library. Ang turan pa ni Danica sa akin. Seryoso? Umuungol ako? Paanong ungol? Tanong ko. Parang natatakot ka. Napanaginipan mo ba yung black lady? Ang tanong pa ni Danica. Hindi, tugon ko. Oo nga pala, nagbabalak ulit si Rico na ituloy na yung Spirit of the Glass sa library. Kahit daw maaga ulit. Isasama daw niya yung kaibigan niya na nakakakita ng multo para sigurado na tayong makikita na natin yung black lady. For sure sasama ka, turuan pa ni Danica. Hindi makapaniwala si Danica nang tumanggi ako. Sinabihan ko rin siya na kung pwede ay huwag na silang magpunta sa library para makita ang black lady. Simula nang humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan at makita ko ang black lady na malapit sa katawan ko ay tinabla na ako ng takot, Papa Dudut. Baka isang masamang pangitain na yon o baka gustong sabihin ng black lady sa akin at tigilan ko na siya dahil marami siyang kayang gawin. Kaya ang dating lugar sa school na gustong gusto ko ay naging pinakainiwasan ko na. Kahit pa maraming magagandang aklat sa library na yon ay hindi na ako nagtangkapang pumasok. Kapag napapadaan ako sa harapan noon ay binibilisan ko ang aking paglalakad at iwas ang aking tingin. Nalungkot lamang ako dahil hindi ko na nagawang makausap pa si Ma'am Angie. Nakagraduate ako ng school na yon ng high school, Papa Dudut. Ang insidente noong camping sa library ang huling kababalaghan na naranasan ko sa school na yon. Nang makatungtong ako ng college ay inisip ko na nakawala na ako sa black lady. Pero parang bigla siyang nagparamdam sa akin ng isang beses at nangyari yon sa mismong bahay pa ng lola ko. Sumama ako sa inuman ng kaibigan ko. Birthday niya kasi. Third year college na ako noon. Madaling araw na ako, nakauwi at nahuli ako ng lola ko na umakyat sa hagdan papunta sa kwarto. Nakita ko naman si lola na galing sa kusina. Akala ko ay pagagalitan niya ako pero hinayaan na lamang niya akong makapunta sa aking kwarto. Sa almusal ay kinausap ako ni lola. Janela, sino ba yung babaeng kasama mo na umuwi kagabi? Tanong ni lola sa akin. Babae? Wala po akong kasamang babae na umuwi. Ang nagtataka kong sagot. Anong wala? Meron kang kasamang babae. Nakasunod pa nga sa'yo habang umaakyat ka ng hagdan. Sambit pa ni lola. Nang tanungin ko si lola kung anong itsura ng babae ay doon ako kinalabutan. Nakasuot daw ng itim na bestida ang babae. Nakatungo raw kaya hindi niya ma-describe sa akin kung ano ang itsura. Sigurado ako na ang black lady sa library ang nakita ni lola, Papa Dudut. Siguro ay gusto lang niyang sabihin sa akin na naroon pa rin siya at hindi siya mawawala kahit kailan. Yun ang huling pagpaparamdam ng black lady sa akin. Hindi na yun naulit pa, Papa Dudut. Wala akong alam kung bakit hindi na siya nagpaparamdam ng matagal na panahon. Pero sana ay huwag na talaga. Masyado lang talaga akong nadala ng pagiging curious ko ng kabataan ko. Kaya gusto kong ma-experience ang kakaiba at nakakatakot na pangyayari sa pamamagitan ng paggambala ng isang nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko sa programa mo, Papa Dudut. At sana'y nagustuhan ito ng libu-libo mong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Janela. Hindi masama ang pagiging curious ng isang tao kagaya ni Janela. Minsan ang pagiging mausisa natin sa mga bagay-bagay na hindi natin alam o bago sa atin ay ang siyang nagbibigay sa atin ng bagong kaalaman. Sa pagiging curious ay marami tayong katanungan na nabibigyan po ng kasagutan. Ngunit kung kaligtasan o buhay natin at ang taong nasa paligid natin ang malalagay sa alanganin, dapat ay pag-isipan muna natin kung worth it pa ba ang pagtuklas natin sa mga tanong na hinahanapan natin ng kasagutan.
Palagi nating tatandaan na ang buhay natin ay isa lamang at nararapat na ito ay ating pahalagahan at ingatan sa abot ng ating kakayahan dahil isa ito sa mga pinakamagandang biyaya sa atin ng nilikha. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.